Ngayon lang siya kasi binulgar ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga anomalous projects. Pero for many years, wala mang ganito po. Kinonsinte ng mga previous administrations. Kaya matindi, malala. Sangga pulutin yan mga kababayan. Na pati yung congressman, tinangkang suhulan ng 360 million si Congressman Libiste. Ang akala nila, si Congressman Libiste tulad ng ibang mga congressmen na pwede nilang i-bribe. Hindi lang i-bribe, kundi baka sila pa yung pasimuno ng korupsyon. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Korupsyon ng sentro ng mensahe mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa okasyon ngayon ng National Heroes Day. Matindi kasi ngayon mga kababayan, ang mga sumingaw na korupsyon lalo na po sa flood control projects. At ang latest ngayon, yung engineer sa Batangas na nagtry na manuhol kay Congressman Libiste, kulong na ngayon mga kababayan. At sabi, inihanda na yung kaso versus DPWH District Engineer na nagtangkang manuhol kay Congressman Libiste, inihanda na sa Batangas Police. Nagpalabas na rin ng statement yung DPWH. Sabi sa kanilang official statement ngayon, the recent allegation involving a district engineer assigned in Batangas are deeply concerning and are being taken very seriously. As public servants, we at the Department of Public Works and Highways do not condone any form of misconduct. Ngayon lang siya kasi binulgar ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga anomalous projects. Pero for many years, wala mang ganito po. Kinonsinte ng mga previous administrations. Kaya matindi, malala. Sangga pulutin yan mga kababayan. Na pati yung congressman, tinangkang suhulan ng 360 million si Congressman Libiste. Ang akala nila, si Congressman Libiste tulad ng ibang mga congressmen na pwede nilang i-bribe. Hindi lang i-bribe, kundi baka sila pa yung pasimuno ng korupsyon. Di ba? Sabi dito, we fully support the ongoing investigation by the proper authorities and stand firm in our commitment to transparency and integrity in public service. The individual involved will be relieved of his assignment and preventive suspension will be implemented. We firmly believe that those found to have engaged in any wrongdoing must face the full consequences of the actions in accordance with the law. Ayan po yung district engineer si Abelardo Calalo. Sabi dito sa report ng Billionaire News, the SERB, Bonoan says DPWH engineer Abelardo Calado deserves jail over alleged 360 million bribe to Representative Libiste. Nakagawian na kasi nila yung manuhol. Hindi nila alam na hindi man lahat ng mga congressmen pwedeng suhulan. Pwede, mga kababayan, kung mismong yung congressman, yung pasimuno sa mga ghost projects. Di ba? O ngayon, balikan natin yung naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Sa kanyang speech, mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, itong pangako ng inyong pamahalaan, hindi namin kayo iiwan. Pananagutin namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ng buo ang pawang katotohanan at titiyakin nating hindi na maulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Yan ang ating Pangulo. Ito ang mga flood control contractors na dawit sa big time anomaly, kakasuhan ng economic sabotage. Noong taong 1898, ipinagpalit ng isang ginang na guro mula Iloilo ang simpleng buhay upang ipaglaban ang kalayaan ng bansang Pilipinas. Siya si Teresa Magbanwa o Nanay Isa, ang tinaguriang Visayang Joan of Arc. Sa kabila ng kanyang pribilehiyong makakuha ng mataas na edukasyon at maging maestra, mas pinili niyang itaguyod ang mga karapatan ng bawat Pilipino. Sa gitna ng panganib at sa bawat pagsubok, hindi siya sumuko. At hanggang sa kanyang pagtanda, patuloy siyang naging sandigan ng mga sundalo at gerilyang lumaban para sa bayan. Isa lamang siya
sa libo-libong Pilipino na nagbuwis ng buhay, seguridad at kabuhayan para sa kalayaang ating tinatamasa. Ngayong araw ng mga bayani, binibigyang pugay natin ang mga Pilipinong hindi na isulat ang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan, ngunit naging mitya at apoy na bumuhay sa ating kasarinlan. Kinikilala rin natin ang mga Pilipinong tapat na naglilingkod, nagmamalasakit at nagmamahal sa ating bansa. Sila ang nagsisilbing paalala sa ating lahat na ang kabayanihan ay nananalaytay pa rin sa ugat ng bawat sa atin. Likas na sa Pilipino ang pagiging tapat, ang paglilingkod at pakikipagkapwa. Nakikita natin ito sa ating mga magsasaka, mga mangingisda, mga guro, healthcare worker, ating mga manggagawa. Ang kanilang araw-araw na paglilingkuran ng mga hamon ay patunay na buhay pa rin ang diwa para sa bayan. Sa tuwing may ginagawa tayong hindi para sa atin sarili, kundi para sa ikabubuti ng ating kapwa Pilipino, ito ay sinasambit natin. Kahit minsan, ginagawa nating biro, ngunit masarap sambitin para sa bayan. Ganun pa naman, may iilan pa rin sa atin ay mas pinipili ang sarili na interes at kapakanan kaysa sa bayan at sa kapwa Pilipino. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang pagsibol ng mga bagong hamon na kailangan nating harapin. Hindi lang pagpapalakas ng ating depensa ang kailangan nating tutukan upang maalagaan ating kalayaan. Kailangan din natin labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan ng ating lipunan. Dahil hindi lamang salapi ang kanilang ninanakaw, kundi pati ang kalusugan, pangarap at kinabukasan ng mga henerasyon na Pilipino. Kaya't hindi natin dapat ipagwalang bahala ang maliliit na panlilinlang sapagkat kung paulit-ulit, ito'y pinapalampas natin. Unti-unti nitong sinisira ang ating lipunan nang hindi natin namamalayan. Bilang Pilipino, may pananagutan tayo sa ating bansa na maging mas mapanuri sa mga mali, na isiwalat ang panloloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Ito rin ay pagkakataon upang gisingin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kanilang tungkulin sa bayan. Gabayan natin sila upang maging mas mapanuri sila sa mga suliranin sa ating lipunan. Kung hindi natin maihahanda ang kabataan sa pagtatanggol sa ating kalayaan, ipinagkakanulo natin hindi lamang ang sakripisyo ng ating mga bayani, kundi pati na rin ang kinabukasan ng ating bansa. At sa hangaring ito ang pangako ng inyong pamahalaan. Hindi namin kayo iiwan. Pananagot din namin ang lahat ng sangkot sa anomalya at katiwalian. Ilalabas natin ang buo at pawang katotohanan at titiyakin natin hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Kaya't magtulong-tulong tayo upang labanan ng korupsyon, labanan ng pag-aabuso sa tungkulin, labanan ang pagyurak sa ating karapatan. Sapagkat ito lamang ang paraan upang matamasa natin ang mas makatarungan at mas matatag na bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga bayani, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. O ngayon, dahil sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo ang nangunguna sa pag-expose sa korupsyon, lalo na dito sa mga flood control projects na inspire yung ilang mga opisyal. Tulad nitong si Governor Eduardo Gadiano ng Occidental Mindoro, kung saan sabi dito sa report ng ABS-CBN, binatikos nito ang mga contractors sa flood control projects dahil sa hindi pagbabayad ng quarry tax. You see? Ito, pakinggan natin yung kanyang banat. Ang pinatitignan ko kasi doon, bukod doon sa bumuho kasi niyo, ang isang hinahabol ko sa kanila, yung hindi sila nagbabayad ng quarry tax. May goho din sa kanila.
Pinapakita ko nga yung ginawa nila. Gumuhong flood control. Ang taas, taas ang haba. Sabi ko, lahat ng grabang itinabong dito, kaya tumaas ko lang ganito, galing dyan sa ilog lahat. Tapos hindi nila babayaran ng buo yung quarry tax. Sabi ko, ibigay dapat nila yung program of work. Sa program of work, nakalagay kasi doon kung ilang cubic meters yung babayaran nila eh. So kahit isa wala. Bukod dun sa ganun na yung nangyari, substandard yung pagkagawa, nag-iba yung kanilang flood control. Tapos na-scour yung ilalim. Nung pinuntahan ko, tinatabunan lang nila ng buhangin. Sabi ko, dyan na ulit ang ulan. Pagka doon ulit ang tubig, di may scour ulit. Pero matitigil yung scouring ng tubig sa ilalim kung mahaba yung pilote. Ay kung pinutol yung pilote, may umiksi, ay talagang makalkal yung ilalim nun. Pati quarry tax dinadaya. Hindi na mga kababayan, at hindi talaga ito mga contractors. Hindi lang dinadaya yung mismong proyekto, yung pagkagawa substandard, pati yung buwis. Quarry tax, dinadaya din nila. Ganun katindi ito. So ang dami po na iimbestigahan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at bibisitahin para ma-inspeksyon yung mga anomalous projects at mga guni-guni lang na mga proyekto. Ghost projects mga kababayan. O ngayon, ito ibang kwento naman po mga kababayan. Yung gobernador ng Samar, under fire kasi nagpaulan ng pera. Nagpaulan ng pera, bumaha ng pera. Yan sa report ng Abogado News. A video showing Samar Governor Sharian Tan being showered with peso bills at a private event has gone viral after drawing public criticism as many of the province residents grapple with poverty and are still recovering from recent flooding. Yan po. Bumaba ng kwarta. Matindi. Overflowing na kwarta, mga kababayan. Butet pa sila. Lumalangoy sa pera. Malamang matulad dito mga kababayan doon sa kontraktor sa yung pamilya Diskaya. Display of wealth. You see, maimbestigaan din. Lalo kung madiscover na marami din ng mga problema sa flood control sa Samar. Di ba pa? Makarating doon sa sumbong sa Pangulo. Yan A video showing Samar Governor Sharian Tan being showered with peso bills at a private event has gone viral after drawing public criticism as many of the province residents grapple with poverty and are still recovering from recent flooding. Baka galing sa flood control na guni-guni. O, di ba? Shared widely on social media, the video shows the governor at what appears to be a dinner where guests and local officials are seen throwing bills of various denomination, 20, 50, 100, 1,000 into the air and cast rains down on Tan and other attendees. The video was reportedly filmed at the Samar Convention Center noong Sabado. The incident has fueled public outrage, with critics drawing a sharp contrast between the lavish display of wealth and the economic hardships faced by many of the province constituents. The governor is part of a powerful political dynasty in Samar. Her uncle Arnold is the current vice governor, and her brothers Michael and Stephen have also held top provincial posts. The family's political influence has been linked to a number of local government projects. A report from the Sumbong sa Pangulo .ph portal indicates that GFR Construction Incorporated has been awarded 18 flood control contracts in the province, collectively valued at 856 million pesos between 2022 and 2024. Malamang ito yung isunod ng ating Pangulong paimbestigahan. O diba? So gumagawa na sila ng mga aksyon mga kababayan na takaw pansin.
Nag-viral. O ito ngayon, naging sentro ng usap-usapan. Nakalkal tuloy ang background. Photos on GFR's social media show Governor Tan visiting one of the firm's projects, a 76.6 million pesos high school building in Palo Leyte. GFR also hosted the governor's uncle and brother as guest of honor at the school inauguration in August. The governor's late mother, former Samar Representative Milagrosa Tan, also faced legal issues. She was found guilty of graft in 2001 by the Sandigan Bayan for the misuse of 16.1 million pesos in calamity funds during her time as governor and was subsequently disqualified from holding public office. Nakita na ninyo, mga kababayan? Ito siya, yung gobernador, mga kababayan. Gobernador Tan habang sumasayaw, umuulan ng kwarta. Di ba? Malamang ito na ang simula ng full-blown investigation. You see, bumabaha mga kababayan ng pera. Matindi. You see, ang daming kwarta. Umuulan, tuwang-tuwa yung gobernador. Yan o, naka-red yung gobernador. So, mabuhay yung ating Pangulo. Kapag lunsad, siguradong hindi ito palalampasin mga kababayan. Kasi may mga nagsumbong na isumbong sa Pangulo. Yan o. A report from Disumbong sa Pangulo.ph portal indicates GFR Construction Incorporated has been awarded 18 flood control contracts in the province amounting to 856 million. Malinaw po, tama yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Hindi lang mga congressmen, may mga senador, may mayor, may gobernador. O, di ba? So, itong ginagawa ng ating Pangulo, wala pa tayo sa exciting part. Nagsisimula pa lang tayo sa exciting part. Kaya talagang kaabang-abang, everyday, kaabang-abang ang mga kaganapan. Grabing pera talaga po, oh. Matindi. Umuulan talaga po ng pera. Kaya sabi ng mga netizens, sabi ni Pete Egar, ang titigas ng mga mukha nyo, lalo ka nagub. Pera ng bayan yan, di mo pera, karmain ka sana at mga kasama mo. Sabi ni Robic de Villa Corrales, mukhang may nilabag yan sa konstitusyon. Philippine public officials and employees along with their families are mandated by BOS, the 1987 Constitution, and Republic Act 6713 to lead modest lives and must not indulge in extravagant or ostentatious displays of wealth. Sabi ni Rab Ima, this is where our money goes. Sabi ni Susana Ragas Mendoza, it's Samar tradition during fiesta. Sabi ni Albino, crocodile party. Sabi ni Juan Carlos Reyes, the so-called public servants' delicadeza flow out of the window. Sabi ni Guardia Civil, is this where our taxes go? Aray ko. Abangan natin mga kababayan ang magiging paliwanag ng gobernador ng Samar after na mag-viral po yung pag-ulan ng pera sa kanilang event. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949.
Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. At saka marami pang ibang mga celebrity endorsers. Pwede kayo na mag-negosyo nito. Be healthy and be wealthy. For inquiries and business orientation in orders, look for Riz Maravillas. Ito naman po, Eileen Closet. Kung mahilig po kayo sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Base siya po sa Amerika.